So tayo po ay nasa pagpapatuloy ng serye na sinimulan po ng ating pong Pastor Eric. So sa alam ko po, batay po sa kanya sinabi sa akin at sa mga nakikita ko po mga uploaded sermons sa inyo pong page, kayo po ay mayroong series ng sa 5 solas of the Reformation, at yung assignment po na binigay sa akin ni Pastor Eric para po sa pangangaral na ito ay may kinalaman po sa sola fide o true faith alone. So if you have your Bibles with you, samahan niyo po ako sa atin pong text natin pong i-expound ngayon pong umaga sa atin pong sermon in Galatians chapter 2. So let's begin sa verse 15. Galatians chapter 2 verses 15 to 21. So may I request everyone to stand up po as we read God's holy word. Ito po ang salita ng Panginoon through Apostle Paul to the churches in Galatia. Verse 15, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus, that we might be justified by the faith of Christ, and not by works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law am dead to the law, that I might live unto God. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. May God bless the reading as well as the hearing of God's holy word. Makakaupo na po kayo, mga minamahal. Sola fide, true faith alone. Ngayon po mga kapatid ay nasa unang linggo po tayo ng buwan ng Oktubre. By the way, 80 days na lang po ay Pasko na sa mga nagka-countdown. So nagbibiroan po kami ni brother kanina nung kinanta niyo yung Hark the Herald Angels Sing. So parang nagpaparamdam na po, maliban po sa simoy ng hangin. Ang buwan po ng Oktubre ay tinatawag po na Reformation Month, sapagkat noong pong October 31st, 1517, isa pong German monk ang nagpako ng kanyang 95 thesis sa pintuan po ng Wittenberg Castle Church sa Germany. Ang thesis po na ito ay naglalaman ng mga argumento against Roman Catholic Church teaching na siya pong nagpasiklab ng reformasyon o ng panunumbalik po ng mga tao sa tamang katuruan ng Biblia, particular sa usapin ng kaligtasan. Isa po sa kinestyon dito ni Martin Luther ay yung pagbebenta po ng mga indulgences ng Roman Catholic Church para daw po magsilbing paraan para mabawasan ang kasalanan natin o makapasok po tayo sa kaharian ng langit. Ayon po sa paniniwala ni Luther, ang pagpapawalang sala ng Diyos ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya kay Kristo lamang. Ang sabi po ni Martin Luther, and I quote, "The true gospel has it that we are justified by faith alone, sola fide, without the deeds of the law." Marami pong nabuksan, mga kapatid, ang isipan at sumiklab ang reformasyon dahil sa paninindigan pong ito ni Martin Luther, bagay po na hindi na-appreciate, hindi po nagustuhan ng mga Roman Catholics. And please note, hindi po pinasisinungalingan ng
Roman Catholics yung paniniwala o yung pangangailangan ng pananampalataya kay Kristo para mapawalang sala ang mga makasalanan. Ang kanila lamang pong hindi sinasang-ayunan ay yung salitang sola sa phrase na sola fide. Hindi sila naniniwala na sapat ang pananampalataya lamang kay Kristo para maligtas ang mga makasalanang gaya mo at gaya ko. Para po sa mga Roman Catholics, maliban po sa pananampalataya kay Kristo, kailangan pa pong sundin ng mga sakramento ng simbahan upang maksecure ng isang tao ang kanyang kaligtasan. For them, justification is equal to faith plus works, while yung paniniwala po ni Luther ay justification is by faith alone. At upang labanan po ang paniniwalang ito na sinusulong ni Martin Luther, nagpatawag po ng isang council noong 1545 ang Roman Catholic Church na binubuo po ng mga taong may matataas na katungkulan sa kanilang simbahan na tinawag po nila itong Council of Trent. Isa po sa nabuong ideya ng council po na ito ay ganito: if anyone says that the sinner is justified by faith alone, meaning that nothing else is required to cooperate in order to obtain grace of justification, let him be anathema. Kung sino daw po ang maniniwala sa doktrinang sinusulong ni Martin Luther ng pag-aaring ganap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, siya daw po ay matakwil, masumpa, at mapunta sa impyerno. What a strong statement from the Council of Roman Catholic Church. So, sino po ba ang nagsasabi ng totoo, mga kapatid at mga minamahal? Si Luther po ba na nagsasabing sapat ang pananampalataya lamang kay Kristo para ipawalang sala ng Diyos ang mga makasalanan gaya natin? O yung sinasabi po ng Roman Catholics na hindi sapat ang pananampalataya lamang kay Kristo at kailangan po itong lakipan ng mga sakramento ng simbahan? Of course, tayo pong mga evangelicals o mga Baptist for that matter ay naniniwala sa doktrinang isinusulong ni Martin Luther na ang tanging paraan po para ang isang makasalanan ay maging katanggap-tanggap sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. We reject the Roman Catholic teaching at ang iba pang religions na nagtuturo na hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo at kailangan pa ng tulong ng gawa ng tao para maligtas ang mga makasalanan. But why we believe justification by faith alone? Bakit po tayo naninindigan along with Martin Luther na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo? Mga kapatid, naniniwala po tayo dito hindi dahil ito po ay sinabi ni Martin Luther. Naniniwala po tayo sa doctrine of justification by faith alone, hindi dahil sa ito po ay sinabi ng kahit sinong sikat na theologians na tinitingala po natin. We believe the doctrine of justification by faith alone because it is the clear teaching of the Holy Scriptures. Gaya po na makikita nating katuruan dito po sa ating teksto ngayong umaga. Ang book po ng Galatians, mga minamahal, ay sinulat po ni Apostol Pablo bunsod po ng isang masamang balitang kanya pong nabalitaan o kanya pong narinig. Nang mga mananampalataya daw po sa iglesia ng Galatia ay unti-unti na pong bumabaling sa ibang ebanghelyo na hindi naman po talaga ebanghelyo. Ang sabi po ni Apostle Paul in Galatians chapter 1 verses 6 to 7 sa context, and I quote, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Sa mga talata pong ito, mahihinuhan po natin na yung dahilan ng unti-unti pong pagbaling ng mga mananampalataya sa ibang ebanghelyo ay dahil po sa mga false teachers
o yung mga tinatawag po ng mga Judaizers na nagtuturo na hindi po sapat ang pananampalataya lang kay Kristo. Kailangan din nilang i-observe ang laws ni Moses sa Old Covenant para po ma-achieve nila ang tunay na pagpapawalang sala ng Diyos sa kanila. Sabi nga po ni Douglas Moo, and I quote, "None of the key parties, Paul, Peter, and the agitators, the Galatians, were questioning the need for Christ's faith for justification. What was in dispute was whether works of the law needed to be added to Christ's faith for justification." End of quote. Saan familiar po ba mga kapatid? Hindi po ba ganyan yung doktrina ng Roman Catholic Church na nilalabanan po ni Martin Luther noong araw? Sa passage po na ito, mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan, makikita po natin yung masasabi po nating main argument ni Apostle Paul sa aklat po na ito against justification by faith plus works. So, hinati ko lamang po ang mga talatang ito sa 4 po na bahagi na magsisilbi pong 4 po nating punto sa pangangaral po na ito. Ang una po ay pinamagatan kong the thesis for justification by faith alone. The thesis for justification by faith alone. In verses 15 to 16, mababasa po natin na nilatag po ni Apostol Pablo yung pinaka-thesis niya o yung gusto niyang patunayan na ang tangi pong paraan upang ang isang makasalanan na gaya natin ay maging dapat sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang by faith alone at hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o anumang efforts ng tao. Justification is by faith and not faith plus works. Or in this particular context is through obedience of the law of Moses or law of the Old Covenant. Ganyan po yung malinaw na makikita natin in verses 15 to 16. Again, ang sabi po dito, "We who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified." Sinasabi po dito ni Paul na kami wika ni na Peter and Barnabas, kasi yan yung nasa context niya in verses 11 to 14. Maalala nyo na nirebuke ni Paul si Peter dahil po naging hypocrite siya, no? Dahil nilayuan po niya yung mga Gentiles na kasama niyang kumakain simply because dumating yung mga Judaizers. So sinasabi po dito ni Paul na kami, along with Peter and Barnabas, and by implication, lahat ng mga mananampalatayang Hudyo by birth, meaning hindi po sila mga proselyte, sila po ay mga purong Hudyo. Sila po ay may mga magulang na mga Hudyo. Ay hindi daw po sila kagaya ng mga makasalanang hintil. Now, this doesn't mean na dinideny po dito ni Paul yung pagiging makasalanan ng mga Hudyo at itinuturo lamang po niya yung mga hintil na mga makasalanan kasi sa unang basa, kasi hindi niya sinabi na yung mga Hudyo makasalanan eh. Kung titingnan niyo yung verse 15, ang sinabi lang niyang mga makasalanan, yung mga Gentiles. Hindi niyo po ba naitatanong yon? Hindi niyo po ba pinag-iisipan yon? Bakit niya sinabi po yon? Kasi kung titingnan niyo po, yung verse 16, kaya po natin nasabi na hindi lamang po niya pinapaniwalaan na yung mga Gentiles lang ang makasalanan, kundi maging ang mga Hudyo. In verse 16, sinabi po niya na by the works of the law, no flesh shall be justified. Meaning, universal po yung paniniwala dito ni Apostle Paul. Na no matter kung ano ang lahi mo, Jews ka man or Gentiles, may malaki kang pangangailangan to be justified before God. So, may need din ang Jews like Apostle Paul to be justified. Therefore, Paul also believes na sinners din yung mga Jews at the same time ay mga Gentiles. In fact, in Romans chapter 3, verse 23, sinabi niya, "For all have sinned and come short of the glory of God." Paul believes that all have sinned. Mapahudyo man po ito o hintil.
Kung gayon, mga kapatid, bakit po niya sinabi na Gentiles lang ang mga makasalanan in verse 15? Sinabi niya po ito sa pananaw po ng isang typical na Hudyo. Para sa mga Hudyo po, sila lang ang bayan ng Diyos. Para sa kanila lamang ang pangakong pagliligtas ng Diyos. Pagdating po sa pagsunod sa kautusan, hindi hamak na mas may alam sila sapagkat sa kanila ibinigay ang mga kautusan ng Diyos. Unlike po sa mga hintil na hindi nakapailalim sa kautusan ni Moises sapagkat hindi ibinigay sa kanila ang mga kautusan ng lumang tipan. So sa pananaw po ng mga Hudyo, ang mga hintil po ay mga makasalanan sapagkat sila po ay hindi bahagi ng bayan ng Diyos at mangmang sila sa pagsunod sa kautusan ng Diyos sapagkat hindi sa kanila originally ibinigay ang mga utos, particularly ang mga utos sa Old Covenant. Pero sinasabi dito ni Apostol Pablo na kahit sila ay naturally may advantage kaysa sa mga hintil dahil sa kanila po unang nagpakilala ang Diyos at sa kanila ibinigay ang mga kautusan upang kanilang sundin, hindi nila dito binatay ang kanilang pag-asa upang sila po ay mapawalang sala ng Diyos. Hindi ito ang pinanghiwakan po nila upang sila po ay ariing matuwid at walang sala sa harapan po ng Diyos. Kung meron man pong mas mekay na panghawakan ng mga kautusan upang sila po ay ariing ganap o ariing matuwid sa harapan ng Diyos, ang mga Hudyo po iyon sapagkat para po sa kanila ibinigay ang kautusan at hindi po sa mga hintil na gaya po natin. Pero bagamat gayon, ang pinanghawakan po nila ay ang pag-aaring ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Again, ang sabi po sa verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by what? The faith. But by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. In verse 16, nabasa po natin na 3 beses po pinaulit-ulit yung salitang justified o yung pag-aaring ganap sa Pilipino. At ito po'y galing sa salitang Griego na dikaiotai, which means to declare or pronounce one to be just, righteous, guiltless, or acquitted of a charge. Kumbaga po sa korte, mga minamahal, yung estado po ng isang ginastify ay siya po ay ina-announce ng hukom na not guilty o wala na pong sala. Na paano po ba tayo ng mga makasalanan ay pinapawalang sala sa harapan po ng isang banal na Diyos? Sabi po ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang at hindi sa sarili po nating effort na sundin ang mga kautusan, particularly yung mga kautusan ni Moises sa lumang tipan. And by principle, ay anumang effort na gagawin po natin upang ariing ganap ang ating mga sarili. It is only by faith alone, in Christ alone. Yan po yung malinaw na katuruan ni Apostol Pablo sa talatang ito. Sabi nga po ni James Montgomery Boyce, and I quote, "Justification is the act of God by which He declares sinners to be righteous because of Christ alone, by grace alone, through faith alone." End of quote. Si Douglas Moo din po ay nagsabi, and I quote, "Justification's one's legal standing before God is fully secured by faith in Christ. Nothing should be added, nothing can be added, nothing must be added." End of quote. Napakalinaw po ng turo ng scriptures na hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ni Moises, hindi po sa pamamagitan ng pagiging kaanib po natin sa isang relihiyon, hindi po sa pamamagitan ng pagiging mabuti po nating tao, hindi po sa pamamagitan ng mga donasyon po nating ibinibigay sa simbahan, hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sakramento, hindi po sa pamamagitan ng atin pong pagbiministeryo. Ito po ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo na siyang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan sa krus at noong ikatlong araw ay nabuhay muli.
Yun lamang po ang object, yun lamang po ang basis ng ating faith para po tayo ay ariing ganap at ipawalang sala ng banal na Diyos. Kung meron man pong gawa na nagre-resulta ng atin pong pag-aaring ganap, yun po ay hindi gawa natin. Yun po ay ang gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So meron ka lamang pong dalawang option na pagpipilian, kapatid, upang ikaw ay ipawalang sala ng Diyos at maging dapat sa Kanyang harapan. Una, ilalagak mo ang tiwala mo sa iyong sariling katwiran, kagaya po ng paniniwala na nilabanan ni Martin Luther, na hindi sa faith lang kay Christ, kundi sa magagawa kong efforts, magagawa kong pagsunod sa sacraments. O yung another option mo ay ilalagak mo yung buo mong tiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakarami pong religions na nagkalat po sa ating mundo. Iba-iba po ang kanilang pangalan, iba-iba po ang kanilang mga katuruan, pero mahahati nyo lamang po sila sa dalawa. Isa pong relihiyon na nagtuturo na ang kaligtasan, ang pag-aaring ganap, ang papawalang sala lamang ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lang kay Kristo, at ang isang relihiyon na nagtuturo na ang pananampalataya ay hindi sapat. Kailangan din natin itong lakipan ng mabuti po nating mga gawa. At napakaklaro po ang sagot ng Biblia, mga kapatid. Hindi ka aariing ganap kung magtitiwala ka sa sarili mong effort at diskarte. Sabi po ng mga kabataan ngayon, yung mga millennials, yung pag-iipon ng ligtas points. Sino dito marami ng points? Hindi po yun ang way, mga minamahal, especially sa mga young people. Wag po kayong basta-basta naniniwala sa mga nababasa nyo sa Facebook. Ang tanging paraan lang po na itinuturo ng Bible para ikaw ay ma-justify, para ikaw ay mapawalang sala sa harapan ng banal na Diyos, para ikaw ay ma-acquit sa lahat mo ng kaso sa harapan ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang, sola fide. So yan po yung malinaw na thesis ni Apostol Pablo tungkol po sa usapin kung paano po ipapawalang sala ng Diyos at aariing ganap ang mga makasalanan gaya natin. Nakita po natin yan ng malinaw in verses 15 to 16. Now, after po niyang ilatag yung katotohanan ito, nagbigay naman po siya ng mga argumento para po ito ay suportahan, and that will lead us to our second point na pinamagatan po nating the argument for justification by faith alone. The thesis for justification by faith alone, the argument for justification by faith alone. So nakuha po natin ito in verses 17 to 19. Pansinin niyo po yung banggit ni Apostle Paul sa verse 17. Ang sabi po diyan, but if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ a minister of sin? God forbid. So dito po ina-argue ni Pablo na kung sa kanilang paghahanap at pagnanasa na mapawalang sala sila ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang at hindi sa pagsunod sa mga kautusan sa lumang tipan, ito ba, wika, ay nangangahulugan na sila po ay makasalanan din gaya ng mga hintil na binanggit niya in verse 15? Sapagkat hindi na sila nagpapailalim sa mga kautusan ng lumang tipan bilang mga Kristiyano? Kung magkakagayon, si Kristo ay lalabas na konsentidor at promotor ng kasalanan dahil sa kanyang katuruan ang pagpapawalang sala ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Or si Kristo, using yung term na ginamit ni Apostle Paul, ay minister of sin. Kung saan ito po ay sinagot ni Apostle Paul, yung kanyang katanungan na ito, yung rhetorical question po na ito with an emphatic no. Ang sabi po niya in verse 17, God forbid, may genoito, which is the strongest Greek negative. Sinasabi po dito ni Paul, hindi uubra na ang ating Panginoong Jesus ay magiging minister of sin dahil sa tinuturo niya dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya na ang pag-aaring ganap ng Diyos ay mararanasan lamang ng
ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya at hindi sa pagsunod sa mga kautusan. Magiging minister of sin lamang ang Panginoong Jesucristo kung talagang ang mga mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan ay obligado pa ding magpailalim sa batas ng lumang tipan. Pero hindi po gayon ang case, mga kapatid. Ang mga mananampalataya po ni Kristo ay wala na pong obligasyon sa Old Covenant at sa anumang batas na nakapaloob po dito sapagkat tinapos na ito ng ating Panginoong Jesucristo nung itinatag po niya ang New Covenant sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ganyan po yung makikita nating paliwanag ni Apostle Paul sa susunod lamang po na talata ng verse 18. Ang sabi po niya doon sa verse 18, "For," meaning to say, mga kapatid, ito po ay conjunction. Pinapaliwanag po niya yung sinabi niya, yung bakit niya nasabi, yung sinabi niya sa verse 17. Ang sabi niya sa verse 18, "For, again, if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor." Pansinin niyo po yung contrast ng build at destroyed. Napansin niyo po ba yon sa verse 18? Sa context, ito po ay malinaw na pumapatungkol sa Old Covenant including its laws. Sinasabi po dito ni Apostle Paul na kung i-build ko ulit ang pagsunod sa mga Old Covenant's laws as requirement for my justification before God by means of obeying it or being under it. Kaya po nang ginawa ni Peter in chapter 2 verse 12 kung saan nilayuan niya po yung mga hintil habang sila po ay kumakain alinsunod sa batas ng lumang tipan. Bagay na sinira ko na, sabi ni Apostle Paul, which I destroyed by faith alone in Christ alone, lalabas na nagkakasala talaga ako or I make myself a transgressor. Bakit po yan nasabi, Apostle Paul? Ang sagot po niya again ay nasa kasunod na talata in verse 19. "For," nakita niyo po yon, yung conjunction, pinaliwanag niya ulit bakit niya nasabi na siya po magkakasala kung sakali na susunod ulit siya sa bagong tipan at sa lumang tipan na nasira na niya by faith in Jesus Christ. No, na tinalikuran niya na, tinapos na ang relasyon niya by faith in Jesus Christ. Ang sagot po niya sa verse 19 is, "For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God." Yung phrase po dyan, mga kapatid, sa verse 19, na dead to the law, means wala nang obligasyon si Paul na sundin ang anumang batas at kautusan sa ilalim ng lumang tipan dahil tinapos na ito ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po ni Douglas Moo, commenting on this verse, "When Paul therefore claims that he has died to the law, he means that he has been released from the binding authority of the law of Moses." So, ganyan din po yung makikita nating argument ni Paul in Romans 7 verses 1 to 4. Sabi po doon, Romans 7, 1 to 4, "Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth? For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband as long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man." Verse 4, "Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God." End of quote. So napakalinaw po ng talata, mga kapatid, kung paanong wala ng pananagutan ng isang asawang babae sa asawa niyang namatay na. Gayon din naman ang Old Covenant ay wala ng claim sa atin sapagkat tinapos na ito ni Kristo sa krus. Kaya naman po, mga minamahal, hindi in sin, hindi po nagkakasala ang mga mananampalataya sa Galatia
kung sila man po ay hindi na magpailalim sa mga kautusan ng lumang tipan para sila'y ariing ganap ng Diyos, gaya po ng tinuturo ng mga Judaizers na nanggugulo sa kanila. But how about po yung phrase na through the law na sinabi ni Apostle Paul? Sabi niya, through the law, I died to the law. What does it mean? Pinaraphrase po ito ni Douglas Moo, at para po mas maintindihan po natin, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo kung paano niya na ito pinaraphrase. Ang sabi po niya, through my recognition that I could not fulfill, or through my recognition that I could not fulfill the law, I came to understand that I must die. I must die to it. Sa makatuwid, yung phrase na through the law ay nangangahulugan ng pagka-realize ni Apostle Pablo na hindi niya talaga kayang sundin ang lahat ng kautusan. Kaya dumating na po siya sa dulo ng kanyang sarili at namatay na lamang siya dito. In other words, pinutol na lamang niya ang kanyang kaugnayan dito sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo by faith. Kagaya na makikita natin sa verse 20. At nakuha po ng NLT yung ganitong sense. So sa salin ng New Living Translation, ang sabi po sa verse 19, for when I tried to keep the law, this is from NLT, from when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. Ano po yung pinaka-point ng argument dito ni Apostle Paul after ng mahaba po nating pagpapaliwanag ng verses 17 to 19? Ang point na po dito ni Paul ay hindi sila obligadong magpailalim sa mga batas ng lumang tipan para mas maging approved sila sa harapan ng Diyos o para mas ma-fully justified sila ng Diyos, simply because ang mga believers under New Covenant ay hindi na nakapailalim sa Old Covenant regulations and laws. Kung may mga laws man po tayong sinusunod na kahawig at kagaya ng Old Covenant, sinusunod po natin ngayon, hindi dahil nakapailalim pa din po tayo sa Old Covenant, kundi pinili po ni Jesus Christ na ang mga kautusang ito sa Old Covenant ay masama pa rin po sa New Covenant. Christians are no longer married to Old Covenant. We are now married to Christ in the New Covenant. Therefore, tayo po ay may obligasyon na sundin ang bago nating asawa at hindi po ang patay na nating asawa, namely ang Old Covenant laws. Now, ibig sabihin po ba nun, mga minamahal, ang mga Christians po, gaya natin, ay antinomian o wala ng batas na kailangang sundin? Ibig sabihin po ba nun, mga minamahal, pwede na po tayong mamuhay in licentiousness dahil hindi na tayo under the law? Well, tila na-anticipate po ni Apostle Paul yung posibleng accusation na yan. Kaya sinabi po niya sa verse 19, kung titingnan nyo at sinusundan nyo po ako, for I through the law am dead to the law that, ano po sabi? I might live unto God. Sa makatuwid, hindi po ibig sabihin na hindi tayo under the Old Covenant laws, pwede tayong mamuhay ng kahit anong gusto natin. Ang sabi ni Paul, ang purpose po ng kanyang pagkamatay sa kautusan ay para makapamuhay siya para sa Diyos, that I might live unto God. We believe that we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Di ba? Pamilyar po tayo dyan? Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng buhay na meron pong kabanalan. Saving faith is not dead faith. O yung pananampalatayang sa salita lang pero hindi nakikita sa pamumuhay. Ganyan po yung gusto nating diinan sa pangatlo po nating punto na pinamagatan po pong the fruit of justification by faith alone. The fruit of justification by faith alone. In verse 20, mga kapatid, dalawang verses na lamang po. In verse 20, mababasa po natin na pinaliwanag ni Apostle Paul yung ibig po niyang sabihin in verse 19 na pamumuhay para sa Diyos. Ano po ba yung itsura na ako ay namumuhay para sa Diyos? Because I died to the law, now I live, para sa Diyos. Ano po itsura nun? Dito po, makikita natin ang buhay ng isang taong may tunay na pananampalataya sa ikaliligtas o yung tinatawag po nating saving faith. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 20. Ang sabi doon, I am crucified with Christ.
Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith, by the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nabasa niyo po ba yon, mga kapatid? What does this text mean? Nung sinabi po ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Sinasabi niya na by faith, nagkaroon siya ng pagkikipag-isa sa kamatayan ni Kristo sa krus. Yung kanya pong luma at makasalanang pagkatao ay kasama ng namatay ni Kristo sa krus. At ito po ay hindi lang wishful thinking o isang simpleng mind setting. Ito po ay tunay at actual na nangyari, spiritually speaking, sa lahat ng tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay nagpapakilalang mananampalataya sa mga oras na ito, dapat nakikita sa buhay mo na hindi ka nakagaya ng dati mong pagkatao. Ganyan na po yung nangyari. Ganyan po yung nangyari sa mga taga-Korinto. Kung maalala po ninyo, in 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11, hayaan niyo pong basahin ko sa English Standard Version. Ang sabi doon, 1 Corinthians 6, 9 to 11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And watch this. And such were some of you. Past tense po ba yun? And such were some of you. Ibig sabihin, mga minamahal, ganito yung buhay nila dati. Pero nung sumampalataya sila kay Kristo, hindi na po ganun ang kanilang pamumuhay. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Now, I'm not saying na kapag mananampalataya ka, dapat perfect ka. Wala pong ganon, ano? Bagamat gusto natin yon, pero hindi siya possible habang nandito po tayo sa sanlibutan. Pero at least, mga minamahal, dapat nakikitaan ka ng pagbabago sa iyong pamumuhay. Kung ikaw ay totoong may saving faith, no, nag-justify sa iyo, nakikita itong pananampalataya mo dapat sa iyong pamumuhay. Na unti-unti kang nagiging kaugali ng ating Panginoong Hesukristo. At unti-unti nang hindi na nakikita sa iyo yung dati mong pagkatao, yung luma mong pagkatao. Mga kapatid, ang buhay ng isang tunay na may pananampalataya sa ikaliligtas ay hindi na isang buhay ng dati niyang makasalanang pagkatao. Do you agree? Amen po ba kayo, mga kapatid? Kung gayon, ano po dapat ang pamumuhay niya ngayon? Kung hindi na po tayo dapat kagaya ng dati, ano na po yung dapat nating buhay ngayon? Ngayon tayo po ay sumampalataya na kay Kristo. At ngayon tayo po ay na-justified na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang sabi ulit sa verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Napansin niyo po yun? Christ liveth in me. Masasabi po natin tunay ang pananampalataya ng isang taong nagpapahayag na siya ay sumasampalataya kung nakikita na si Kristo sa kanyang buhay. Kung tinataglay ng kanyang buhay ang bunga ng Espiritu ni Kristo, gaya ng mababasa natin halimbawa in Galatians 5, verses 22 to 23, namely love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Na ano po yung motivation niya kung bakit po siya nagsisikap mamuhay ng kagaya ng kay Kristo? Maaaring tinatanong po ninyo, takot ba siyang baka matakwil siya ng Diyos kapag hindi siya namuhay ng kagaya ni Kristo? O baka meron siyang inaasahang mga temporal blessings? Kamukha po na tinuturo ng maraming preachers ngayon. No? Kapag sumunod ka kay Kristo, magkakaroon ka ng BMW, magkakamansyon ka. So, yun ba motivation? Hindi po. Ang sabi po ni Paul, ang kanyang motivation, pananampalataya at pag-ibig. Tingnan niyo po ulit yung sabi sa verse 20, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me
and gave Himself for me. Sabi nga po ni J.C. Ryle, sanctifying faith is a grace of which the very life is action. It worketh by love, and like a mainspring moves the whole inward man. Ang isang tunay po na mananampalataya ay siguradong mamumuhay ng may kabanalan sapagkat ang kanyang motibasyon ay ang pananampalatayang siya ay tinanggap na ng Diyos. Hindi po tayo namumuhay ng kagaya ng kay Kristo o tayo po tayo namumuhay ng may kabanalan para tanggapin tayo ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos in Christ through faith in Him. So dahil po sa katotohanan pong iyan at dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig na tinanggap po natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mamumuhay po tayo out of that overflow. Yung atin pong nag-overflow na pag-ibig na naranasan mula sa Diyos and out of a gratitude heart. Hindi po tayo motivated ng fear. Hindi po tayo motivated ng kahit anong temporal blessings. Motivated po tayo ng pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa atin through Christ. Paano ka magiging lapastangan? Paano ka magiging masama sa isang Diyos na napakabuti sa iyo? Na ibinigay niya ang pinakamahalaga sa Kanya, sa kagaya mong hindi karapat-dapat. Paano ka magiging lapastangan sa napakabuting Diyos na ito? Hindi po pwede mga minamahal na walang bunga ang tunay na pananampalataya. Ang sabi nga po ni David Platt, pakinggan niyo po, ang sabi, fruit of our lives is evidence of faith in our hearts. Ulitin ko po yun. Fruit of our lives is evidence of faith in our hearts. And if there is no fruit, there is no faith. It's that simple. O ikaw na nagsasabing mananampalataya na, nakikita ba ang bunga ng iyong pananampalataya sa iyong pamumuhay? I mean honestly. Let's just pause for a while and think. Pag-isipan mo yung buhay mo for the past days and weeks. Nakikita ba dito na ikaw ay binago na ng Diyos? Nakikita ba na may mga bunga ka ng Espiritu ng Diyos? Nakikita ba sa buhay mo si Kristo? O kagaya ka pa rin ng dati? Ang nakakatakot po mga kapatid, nagpapakilala ka mananampalataya pero mas malala ka pa sa dati mo pamumuhay. So wag naman po sanang magkagayon mga kapatid. Balikan po natin yung ating buhay. Let's examine our lives. Namumuhay ka ba ng may kabanalan? Namumuhay ka ba ng kagaya ni Kristo? O kitang-kita pa rin, obvious pa rin sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo na wala ka pa rin pinagbago. Kamukha ka pa rin ng dati. Marami pong tao na nagsasabing sumasampalataya pero mapapatunayan mo kung tunay ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang bunga. You shall know them by their fruits sa kanilang pamumuhay. So naral na po natin yung tatlo sa apat po nating punto. The thesis for justification by faith alone, the argument for justification by faith alone, the fruit of justification by faith alone. Let's now move on to our final point, namely, maikli lang po ito mga kapatid, the implication of not believing justification by faith alone. The implication of not believing justification by faith alone. Dito po, gusto ko pong makita niyo mga minamahal yung negative implications. Kung sakaling hindi po ninyo paniniwalaan yung pinag-aaralan po natin ngayon, hindi niyo paniniwalaan yung justification by faith alone. Kung maniniwala kapatid na ang paraan para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay sa sarili mong gawa, narito po yung mga implication according kay Apostle Paul. Ang sabi po sa verse 21, last verse, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Hindi po masyadong clear yung connection nito sa mga sinabi niya sa previous verses, o particularly sa verse 19. Naiintindihan ko po ito bilang isang conclusion sa lahat ng mga arguments na nilatag ni Apostle Paul from verses 15 to 20 about justification by faith alone.
Sinabi niya po dito na kung hindi pala natin paniniwalaan ang justification by faith alone, we frustrate or nullify the grace of God. Binabaliwala po natin ang biyaya ng Diyos every time we trust in our works and efforts for our justification. Alam niyo po yung pakiramdam, mga kapatid, kapag nagbigay ka ng mamahaling regalo sa isang taong labis na pinakamamahal mo, pero ayaw niyang tanggapin. Alam niyo po yung feeling na, no? Halimbawa, nagregalo ka sa asawa mo, na mahal-mahal, pinag-ipunan mo ng 1 taon. Ano? Tapos ayaw niyang tanggapin. O kaya sa mga young people na naririto, niregaluhan mo, yung nililigawan mo, na talagang pinaghandaan at pinag-isipan mo, nag-research ka pa sa mga kaibigan niya, nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan niya kung ano yung kanyang gusto, tapos ayaw niyang tanggapin hanggat hindi niya to binabayaran. No, hindi ko tatanggapin yan. Magkano ba bili mo dyan? No? Babayaran ko. No, di ba? Ano-ano feeling, mga kapatid? Hindi po ba nagpapakita yun una ng pride sa part ng niriregaluhan? No, hindi siya willing tumanggap. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob, kaya gusto niya bayaran. No, pride. No, every time na hindi natin tinatanggap yung biyaya ng Diyos through faith, yung biyaya ng justification through faith in Jesus Christ, hindi po yun nagpapakita ng humility but pride. Ayaw po nating magpatulong sa Diyos. Ayaw po nating saklolohan tayo ng Diyos. At hindi po ba nakaka-insulto po yon, mga kapatid? Doon naman po sa part na nagbibigay na para bagang minemenos niya yung kakayanan mong magbigay, kaya kanya binabayaran. Hindi po tayo aware, pero ganun po ang ginagawa natin sa Diyos every time na nire-reject po natin yung truth na ang tanging paraan po para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Kanya, ay tanggapin lang po natin ng libre at walang bayad yung biyaya ng kaligtasan na kay Kristo Jesus. Na ito ay hindi na natin kailangang pagtrabahuhan na gaya po ng isang sahod o isa pong papremyo. Na ito po ay purong biyaya lamang ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanyang anak. Maliban po dito, winawalang kabuluhan din po natin. Hindi natin namamalayan si Kristo, yung Kanya pong sakripisyong ginawa sa krus, mahigit kumulang 2,000 taon na nakakaraan, the ultimate manifestation ng biyaya ng Diyos. Para bagang sinasabi natin na wala akong tiwala sa ginawa mo, Lord, I don't think sapat yun. Let me help you, Lord, by my good works. Isang napakalaking insulto po iyon sa harapan ng ating Panginoon, na para bagang sinasabi mong sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo nung sinabi niya na habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Para bang sinasabi mo na matapos kanyang tubusin at ialay ang kanyang buhay para sa iyo, sinasabi mo, it is not finished. Meron pa akong kailangan gawin, Lord. Hindi sapat ang ginawa mo, Lord. Kailangan pa kitang tulungan. Para bang sinasabi mo na nag-aaksaya lang ng panahon ng ating Panginoon noong nagkatawang tao siya dito, nagdusa siya sa lupa dahil gusto kanyang iligtas, kung kaya mo naman palang iligtas ang iyong sarili. Mga kapatid, yan po yung implication if ever we reject this doctrine of sola fide. Binabaliwala po natin ang biyaya ng Diyos. Binabaliwala din po natin ang sakripisyong ginawa ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, I hope mas naunawaan niyo po yung ng klaro o mas klaro pa ang pagtuturo ng banal na kasulatan patungkol po sa justification by faith alone. But my prayer sa mga oras po na ito ay hindi lang basta maunawaan niyo intellectually. I'm praying na sana mas lalo pong tumibay yung inyong conviction na nasa tama po tayong lugar, nasa tama po tayong pananampalataya, simply because ito po'y malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. Na magagawa mong ipaglaban ang katotohanan ito kung kinakailangan, kagaya po ng ginawa ni Martin Luther during his time. Ano man po ang maging kabayaran nito,
Buhay man po ang maging kabayaran nito dahil kumbinsido tayo na ito po ang truth na tinuturo ng Scripture. Paninindigan po natin ito, magkamatayan na. Amen po ba, SGBC brethren? Parang ilan lang yung gustong manindigan. And I'm praying po na sana habang tumitibay pang lalo ang iyong conviction sa justification by faith alone, ito po yung magtutulak sa iyo na ibahagi mo ito sa iba. Kung talagang kumbinsido ka na wala ng ibang paraan para ang sino mang makasalanan ay ariing ganap o ipawalang sala ng Diyos maliban sa sabihin mo sa kanila yung gospel na sa pamamagitan lang ni Christ at pananampalataya sa Kanya, ikaw ay papawalang sala ng Diyos. Sana ito yung magtulak sa iyo out of your love and concern sa iyong kapwa na sabihin yung truth na ito sa iba. And I want to talk sa mga naririto na hindi pa pulubos na nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo. Hindi kita kilala, pero maaring ikaw ay naririto sa mga oras na ito na nagtitiwala ka pa rin sa sarili mong katuwiran, sa sarili mong buti, sa sarili mong galing, at sa iyong relihiyon. I want to encourage you and at the same time challenge you. Bitawan mo na ang sarili mong katuwiran. Dadaling ka lang niyan sa kapahamakan. Ang tanging paraan para ikaw ay ipawalang sala ng Diyos sa linaw ng talatang ating pinag-aralan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. I hope and I pray ito yung panahon na yayakapin mo si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus nang meron pong buong pagtitiwala sa kanyang ginawa lamang. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Magsitayo po tayo lahat.